Tan siya ni Eth ng isang umuusok na tasa ng kape, ang kanyang ugali ay banayad. Ethan, siguradong nilalamig ka. Dito, magpainit ng kaunti. Tinanggap ni Lila ang kape, ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Nakapikit ang kanyang shoulder bag, sinisipilyo ng kanyang mga daliri ang hawakan ng maliit na kutsilyong nakatago sa loob kung sakali. Pinagmamasdan niyang mabuti si Ethan habang lumilipat ito sa silid. Naramdaman ni Ethan ang kanyang pagkabalisa, umupo sa tapat niya at sinimulang tanggalin ang kanyang mahabang buhok at balbas na pagbabalakayo. Habang inilalantad niya ang kanyang tunay na mukha, ang hininga ni Lila ay nakakagulat, ang kanyang mga tampok ay kapansin-pansin, halos malaanghel. Nababago ang tensyon sa kwarto. Lumuwag ang pagkakahawak ni Lila sa kutsilyo, at binitawan niya ito, natunaw ang kanyang hinala sa pagkagulat at paghanga. Napansin ni Ethan ang kanyang natigilan na ekspresyon at mumiti ng mahina, ang kanyang mga mata ay magiliw. Ethan, tahimik. Bakit mo sinabi ang pangalan ko, Lila? Ito ang pinakakapanapanabik na sandali para kina Ethan at Lila, isang panahon kung saan tumibok ang kanilang mga puso bilang isa, at lahat ng tensyon at panganib ay nawala sa background. Nakabalot sa mga bisig ng isa't isa, ibinahagi nila ang kanilang pag-ibig ng buong pagmamahal, hinahayaan ang kanilang mga takot at pag-alinlangan, kung sandali lamang. Habang naglalakad sila palayo, ang mga ilaw ng lungsod ay lumabo sa kanilang likuran, at sa unang pagkakataon, kumikislap ang pag-asa sa kanilang mga mata. Nasa kanila ang file. Ngayon, ang tunay na katotohanan ay maaaring sa wakas ay mahayag. Sa loob ng safe house, pinagmasdan ni Ethan at Lila ang mga mapa at blueprints. Tinutunton ang mga posibleng ruta patungo sa nakatagong labusan sa ilalim ng kuweba malapit sa mga talon. Ang kanilang mga boses ay mababa ngunit apurahan, bawat detalye ng kanilang plano ay maingat na pinag-isipan. Lila, kung dadaan tayo sa daanan ng ilog, may iwasan natin ang mga pangunahing checkpoint. Ngunit malakas ang agos. Ethan, kakailanganin namin ang kagamitan sa pag-akyat at mga flashlight. Makitid ang pasukan ng lagusan, ngunit ito ang aming pinakamahusay na kuha. Sa pagbubukang liwayway, nadulas si Ethan sa kabubatan, na kailangang tingnan ang matandang dating kumupop sa kanya. Ngunit nang dumating siya, nadurog ang kanyang puso, nakahiga ang matanda na walang buhay, isang tahimik na biktima ng katapatan. Lumuhod si Ethan sa tabi niya, naninilid ang mga luha sa kanyang mukha, galit at pighati ang namumuo sa loob.